buenos dias and welcome to my vlog. This is La Vida Filipina Kelly and hulaan nyo. Isi-share ko lang po yung 19 countries na napuntahan ko this year at welcome to Lisbon. Taon-taon hinihintay ko talaga tong moment na to. Yung annual leave, pahinga mula sa trabaho, pero higit sa lahat, ito yung reward ng lahat ng pagod, overtime at sipag ko. Solo travel is never easy, pero every time na hawak ko na yung ticket at nakaupo na ako sa plane, grabe, it just feels right. Dahil sa bawat lipad, kasabay ang pag-abot ng pangarap ko. Bit-bit ko lang ang sarili ko, lakas ng loob at tiwala. Kaya eto na, exploring Lisbon, living my dream, and one country at a time. Pagkalapag ko sa Lisbon, syempre, una nating stop ay pupuntahan ng hotel. Sakay muna tayo ng train papunta doon at friendly budget lang ang nabook ko kasi nga simple lang pero okay naman siya sa mga katulad ko na mahilig magbook nang ako lang mag-isa. After that long flight, all I want is ilagay ko lang yung bag ko sa hotel at magpaganda. Let me give you a quick room tour and after quick pahinga, mag-change outfit muna tayo at the first stop of today is ang Lisbon na sikat na maraming taong pumupunta at pupuntahan natin yon. Solo trip man to pero I'm bringing with you. Kasi nga, I want to explore Lisbon na kasama kayo. Tara! Siyempre, hindi pwedeng mawala ang selfie. Mga ka-travel, ayan o, kita niyo yung napakalaking kabayo na yan? Yan ang sa pinaka-iconic na statue dito sa Lisbon. And it's not just a random horse ha. Ang tawag dito ay statue ni King Jose I. And OMG guys, ay na yung yellow tram. Ang ganda niya in real life. Alam niyo ba, this is tram 28, one of the most famous tram dito sa Lisbon. At maraming sumasakay sa tram na yan. At alam niyo ba guys, isa sa napansin ko dito sa Lisbon, ang mga tao mahilig din kumanta sa kalye. As in, may nagigitara at nagpi-play ng traditional Portuguese music. Parang nasa mini concert ka lang habang naglalakad. Parang sa Pinas lang no, yung tipong may video ka sa kanto o kaya si kuya na may gitara sa jeep. At grabe, kahit tagaktak ang pawis ko, sobrang worth it. Ang bawat kanto dito is parang postcard. A few moments later. Lakad-lakad lang muna tayo kasi bawal tamarin. Kahit mainit pero okay lang. Alam niyo ba, ang Lisbon ay kilala bilang City of Seven Hills. So kung balak mong maglakad-lakad, i-ready niyo na ang tuhod niyong malalambot. Baka mag-cramps ka niyo dyan at grabing cardio to ha, pero worth it. Lisbon is full of miradoros. Yan ang tawag nila sa mga viewpoint o yung mga tambayan sa taas na may magagandang tanawin. Pero pwede ka doon mag-emote, mag-picture, or magmuni-muni kung bakit ka single. Chat. Mga ka-travel, andito na tayo sa isa sa pinaka-iconic na spot sa buong Lisbon, ang Praça de Comércio. Grabe, ang lawak at ang linis at ang ganda ng vibes dito. Feeling ko nasa pelikula ako, promise. Ito dati ang Royal Palace area pero nasira siya nung malaking lindol, kaya ni-rebuild ulit at ngayon sobrang famous na tourist spot na. Tapos yung kulay dilaw na buildings is good for backdrop for photos. At ayun na nga guys, sa sobrang ganda ng view, naging excited ako mag-selfie. Nahulog pa yung camera ko. Buti na lang nasa loko at lesson learned, huwag masyadong feeling influencer pag mahangin. So another fun fact din po, sa mahilig sila sa azules o sa blue na kulay. Yun ang mga ceramic tiles na makikita nyo sa wall at sobrang colorful na perfect para pang IG Instagram. So mga besh, dala kayo ng palaging tubig ha. Kasi kahit nasa Europe tayo, hindi exempted sa pawis ang Pinoy. Init dito, parang Manila rin sa Pinas. At pag napagod na, stop over muna sa local restaurant, tikim tayo ng ligit Portuguese food na may pastel de nata, balkaw o kung ano-ano pa na hindi ko mabigkas pero masarap. At mga ka-travel, andito tayo ngayon sa Isla Lisboa.
which is the Cathedral, Lisbon, the famous one. At ito ang pinakamatandang simbahan sa buong Syria. Naitayo ito noong 1,100 years pa, as in panahon ng medieval. Imagine nakatayo pa rin siya hanggang ngayon at survivor to ng lindol at gera. Ang sulim sa loob, mga ka-travel, at perfecto sa mga mag-reflect at magdasal kahit nasa ibang bansa tayo. Tara, akyat tayo sa top view. Hindi lang siya simbahan, may view decks din sa paligid. At dito, makikita ang breathtaking view ng Lisbon. Parang wallpaper, mga ka-travel. Kita mo halos buong lungsod. Yung makukulay na bubong, yung iconic na yellow tram sa ibaba, at syempre yung ilog na parang painting. Kung mapapadpad kayo sa Lisbon, huwag niyong palampasin ang Lisbon Cathedral. Hindi lang siya pang picture, pang soul din naman. Isa sa mga di dapat palampasin sa Lisbon ay ang pagbisita sa Castillo de São Jorge. Matatagpuan ito sa tuktok ng lungsod, kaya pagdating mo sa taas, buenas ang view. Kita mo halos buong Lisbon pati ang ilog. Puno ito ng kasaysayan mula sa panahon ng mga Moors hanggang sa mga hari ng Portugal. Pero ang pinaka-highlight is yung view deck na sobrang perfect para sa photos at ang preskong hangin. Kung mahilig ka sa history at magandang tanawin, sulit na sulit dito. Sa totoo lang, ibang klaseng pakiramdam to. Habang nakatayo ako dito, tinitingnan ang buong Lisbon. Parang ang gaan-gaan ng loob ko. Parang kahit saglit na wala lahat ng bigat.
At kung may anong magic sa lugar na to, yung katahimikan, yung hangin at yung view, parang sinasabi sa'yo na okay ka lang, huminga ka, nandito ka na, masaya ka. Kasi minsan may iniisip din akong problema, pero minsan good din palang magwaldas ng pera kahit saglit lang, na-enjoy ko yung sahod ko. At para din sa akin, syempre excited akong gumala sa buong Europe kasi nga parang na-enjoy ko talaga yung moment na andito ako. Natupad ko yung pangarap ko, kahit na konti lang yung achievement, pero sobrang memorable sa akin. Kasi nga, pera ko winaldas ko, wala akong ibang taong inaapakan. At para din sa akin, sana matupad din yung mga pangarap nyo na gusto nyo mag-travel dito sa Europe. At syempre, hindi pwedeng matapos ang day 1 nang hindi tayo sumubok ng local food. Tara, kain tayo. At dito nagtatapos ang D1 natin dito sa Lisbon. May tanawin, may tahimik na moment, at syempre may masarap na pagkain. Mga ka-travel, ito na, meron tayong Portuguese style hotdog. Medyo smoky at spicy din to. Ito ang pinaka-highlight, yung beef rib, at saka merong juicy din to sa ilalim. At amoy pa lang, panalo na. Magandang umaga mga kabiyahe, dito na tayo dito sa Lisbon, Portugal. Grabe, kahapon pa lang ang daming nating nakita. Pero for today, mas magiging exciting kasi aakyatin natin ang Santa Justa Lift. Yes, yung sikat na elevator na may napakagandang view ng lungsod. So tara, samahan niyo ako. Mga kabiyahe, ang elevator Santa Justa, isa ito sa pinaka-iconic na landmark dito sa Lisbon. Naitayo pa ito noong 1902 at hanggang ngayon gumagana pa rin. At syempre, super Instagram yung vibe. Ang hangin dito sa taas, presko, parang ang saya lang pagmasdan ng mga tao sa baba. We're going up to the tower. I guess welcome to Lisbon. This is Kelly, your Filipino traveler. Hi, welcome to Lisbon.
Sasakay tayo ng train papuntang Bilem para makita ang dalawang sikat na historical spot, ang Torre de Bilem at ang Hieronymus Monastery. Isa sa mga pinaka-convenient na paraan para maglibot sa Lisbon ay ang pagsakay ng train. Madali lang ang sistema nila at very tourist friendly naman. Habang nasa biyahe, enjoy lang sa view, mga baybayin, lumang gusali at syempre mga lokal. Ayan, nakarating na tayo sa Bilem. Ito ang Torre de Bilem, isa sa pinaka-iconic na taunawin sa Portugal. Dati isa itong bantayan para sa mga barkong pumapasok sa Lisbon. From Philippines! Yay! At ito naman ang Hieronymus Monastery, isang UNESCO World Heritage Site. Grabe ang laki at sobrang elegant. Tingnan, yung mga arko, column at design parang gawa sa isang fairy tale. Isa ito sa mga pinaka-importanting religious at historical site ng Portugal. At kahit hindi ka historian, ma-appreciate mo talaga yung ganda. At next stop ay sasakay tayo ng bangka, tatawid sa ilalim ng 25 de Abril Bridge, Christ the King.
At syempre, susulitin natin ang araw sa pagbisita ng mga museum tulad ng Lisbon Military Museum at Museo de Marina at ang pinakamagandang National Pantheon. Habang nasa bangka, sobrang relaxing ako kasi presko yung hangin, maganda yung view at tanam mo pa ang kabuuan ng Lisbon. Napaka-peaceful ng moment na to. Nakarating tayo sa Sanctuary of Christ the King o Cristo Rey. Ito ang pinaka-malaking statue na inspired sa Christ the Redeemer sa Brazil. At ang view dito, wow, kita mang buong lungsod ng Lisbon at ang bridge at ang ilog. Grabe, ang ganda ng tanawin dito sa Lisbon. Nandito na ako ngayon sa may bandang 25 de Abril Bridge. Oo, parang Golden Gate sa San Francisco pero may sarili siyang charm. At so, di kalayuan makikita ang Cristo Rey statue. Parang katapat ng Christ Redeemer sa Brazil. Napaka-peaceful ng lugar at habang uunting lulubog ang araw, langit ay nagiging kahil, rosas at lila. Ang hangin naman sobrang presko at sobrang kalma. Isa ito sa mga moment na gusto mong i-bridge para paulit-ulit mong balikan. At gusto ko ding magstay dito ng matagal. Pero ika nga, nasa maikli lang vacation yung nakuha ko sa work. So, i-enjoy ko na to. Sa sobrang grateful ako nandito ako ngayon. Isa to sa mga pangarap kong destinasyon. At ngayon, I'm living it. Pabalik na ako ngayon sa city, sakay tayo ng bus. Madali lang ang transpo dito sa Lisbon, sinabi ko na nga. At ang view habang nasa biyahe, sobrang ganda. At parang postcard bawat kanto. Pero alam nyo ba, may isa pa akong mission ngayong gabi. Grabe, craving na craving ako sa Korean food. Oo, kahit nasa Portugal ako, iba pa rin ang hanap ng Pinoy. Spicy ramen, kimchi, at kahit ano pa yan, lagot na ang diet. Andito na ako at ang bango sa loob. So, upo na tayo at kain na tayo. Sobrang sarap, as in worth it yung pera. At isa ito sa mga araw na ayaw kong matapos, kaya habang nandito ako, sinisigurado kong i-enjoy ko ang bawat sandali. Now, next stop naman tayo sa Lisbon Military. Kung mahilig kayo sa saysayan ng military, artifact at sobrang dami dito, uniform, armas at kwento mula pa noong sinaunang panahon at makikita mo ang evolution ng military history ng Portugal mula medieval armor hanggang World War II at informative at very impressive. Mga kabiyahe, nandito tayo ngayon sa harap ng Pansion Nacional, isa sa pinaka-iconic at pinaka-makahulugang gusali dito sa Lisbon. Alam nyo ba, itong gusali na ito ay umaabot ng halos 300 years bago natapos itayo. Sinimulan siyang itayo noong 1682 pero natapos lang noong 1966.
Kaya nga sa Portugal kapag may proyekto sa super bagal matapos sinasabi nila para kang pansyaw. Pero worth it naman ang paghihintay. Grabe ang architecture at sa loob nito nakalibing ang ilang sa mga pinakasikat na bayani at artista ng Portugal. May mga viewpoint din sa taas kung saan kita ang buong Alfama at ang Tagus River. Nandyan pa ba kayo? Kasi pupunta tayo ngayon sa Museo de Marina sa Belém. Isang napakagandang lugar na nagsasalaysay ng maalamat na kasaysayan sa paglalayag ng Portugal. Alam nyo ba ang museo na ito ay itinatag noong 1963 bilang pagpupugay sa koleksyon ni Haring Louis I na mahilig sa oceanographic study noon pa. Mula noon, lumaki ito at naging tahanan ng libu-libong maritime artifacts. Mula sa simpleng bangka hanggang sa detalyadong modelo ng caravels at royal yacht, ipinakita ng museo kung paano umunlad ang barko at building mula sa ika-5 15th siglo. May mga section din na nagpapakita ng koneksyon ng Portugal sa Asia at porcelain at replika ng traditional na barko mula Japan, India, Macau at napaka-global talaga ng koleksyon. Maraming salamat sa panonood. Kung na-enjoy nyo ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe para sa marami pang Lisbon Adventure. Hanggang sa muli! 지금 다시 way back home. 다시 여린 서랍 같아 하늘로 높이 날린 너 자꾸 내게 되돌아와 힘들게 삼킨 이별도 다 그대로인 걸 없이 떠는 길 위에서 난 너를 발견하고 비우려 했던 마음은 또 이렇게 너로 차올라 발걸음이 끝에 날 네가 멈춰 멈춰 시간